Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, meron tayong pag-uusapan uli. Ito, bagong balita, no? 'Di ba last time, alam niyo yung nag-viral na binugbog na PWD sa bus? Tama dati? Then, nalaman, kaya siya binugbog ay nangangagat daw. 'Di ba? Noon ko pa sinabi, noong time kasi na na-content ko yon, sabi kong ganun, responsibility ng ano yan, ng mga magulang. May nagalit sa akin kasi hindi ko daw naiintindihan. Dapat daw makatulong ako sa pag-spread ng awareness. Hindi ko naiintindihan kung bakit nagalit sa akin. Sinabi ko lang obligasyon ng kamag-anak 'yan. 'Di ba? Hindi mo kasi in an instant kasi, yes, agree naman ako do sa awareness Pero yung pagkakaroon kasi ng awareness, iilang tao lang ang magkakaroon ng pake dyan sa ayaw at sa gusto mo. Yung awareness kasi hindi mo makokontrol kung ilang tao yung magkakaroon. Actually ito, ako nakikita ko aware naman sila dito sa susunod na nangyari, no? Parang nangyari uli eh. Hindi parang, talagang nangyari uli. Same scenario na nangangagat din. Akala ko nga, correct me if I'm wrong, ito rin ba yung unang Ito rin ba yung unang nangagat? Or iba to? Tingnan natin sa balita, no? Kasi may nagpasa lang sa akin ng link nito. So, nangagat At titingnan natin kung ano ba yung maitutulong nung pagalit sa akin na magkalat daw ng awareness. Panibagong insidente ng pangangagat sa loob ng bus. Sugatan po ang isang konduktor ng EDSA bus carousel nang ilang beses daw siyang kagatin ng pasahero. Wait lang. Nung nagpagawa ako ng 360 camera ko sa Muñoz, sa Walter Mart Muñoz, sumakay ako sa EDSA carousel. At talagang ang ganda pala nitong EDSA carousel. Pag sumakay ka dyan, alam mo yung wala talaga siyang traffic kasi para siyang naikwento ko na ba sa inyo yun? Para siyang MRT sa ilalim ng MRT. Ang pagkakaibahan lang bus yung hindi siya nagigets. Same sila ng kalalabasan. Ang ganda ganda ng pagkakagawa niyang yung carousel na yan. Talagang nakikitaan ko siya na solusyon siya sa mga nagko-commute, sa mga nata-traffic. 'Di ba? Parang pag napaganda lalo yung EDSA carousel na yan, may encourage na lang yung mga tao na mag-public transport kaysa magdala ng sasakyan. Mababawasan ng traffic sa EDSA. Kasi promising siya eh. I don't know, may kulang lang siguro sa implementation na, wait lang nga, sa EDSA carousel muna tayo. Feeling ko may parang kulang pa siya sa implementation, pero nung sumakay ako sa kanya, smooth talaga siya. Sakyan. Habang nakikita mo yun nasa paligid mo na traffic, kayo, umaandar kayo. Well, nata-traffic kayo sometimes pag dadaan kayo sa mga U-turn slot. Pero pagka dire-diretso, walang problema, maganda yung EDSA carousel. Wala lang kasi nangyari sa carousel, naalala ko yung experience ko nung sumakay ako sa carousel. I-try nyo din para kayo sumakay ng MRT. Anyway, so ito na yung issue. Ulitin nga natin yung issue dun sa nangagat. Panibagong insidente ng pangangagat sa loob ng bus. Sugatan po ang isang konduktor ng EDSA bus carousel nang ilang beses daw siyang kagatin ng pasahero. Nakatutok si Jomar Apresto, exclusive. Kuha yan sa loob ng isang bus ng EDSA bus carousel sa Guadalupe, Makati City, pasado alas 2 ng hapon kahapon. Ang konduktor ng bus, pinagkakagat daw ng isa sa kanilang mga pasahero na hinihinalang may mental disorder. Iniinda pa ng biktimang si Ricky de Guzman ang kirot ng sugat na tinamo mula sa pasahero. Baka mamaya zombie yan Di ba pag nakakagat ka ng zombie, obserbahan nyo nga si kuya.
Kwento niya, galing ng Quezon City ang pasahero. Pagdating sa Guadalupe, napansin daw niya na inaambahan nitong kagati ng isang batang pasahero. Nang pumagitna siya, kinagat daw siya ng lalaki sa braso at likod. Inambahan niya na di nasa gitna ako, kaya ginanon ko na niskrinan ko doon sa kinagat niya ako dito, hindi ko naman yung isang pasahero namin, gusto niya gagayan, sinipa niya yata, siya nakasipa. Bago pa sumakay, namukhaan na raw niya ang pasahero matapos mag-trend. Same! Same! Noong Hunyo. Hindi pa natuto yung kamag-anak nito. Dapat talagang kalusin na yung kamag-anak nito. Hindi pa natuto. Nangagat din noon ang lalaki sa loob ng bus ng EDSA Carousel kaya nagulpi ng ilang pasahero. Agad namang ipinaalam ni De Guzman sa mga tauhan ng Coast Guard ang insidente. Kaya na lang daw na lang ng sa DC nila na doon nakasakay sa Metrolink na bus namin. Yun ang dapat yon kinuha nila. Pagsapit sa bus stop, rumesponde ang ilang tauhan ng SAIC at PCG kaya huminto sa pagkagat ang lalaki. Agad siyang tumakbo palabas ng bus. Nagtungo naman sa ospital si De Guzman para magpaturok ng anti-rabies. Hindi na raw siya magsasampa ng reklamo pero nagtungo siya sa barangay para magpa-blatter. Ang gusto ko lang sana, bantayan Need mo magpaturok talaga ng anti-rabies pag gano'n. nila yung tao ng ganyan para hindi na manakit sa kapwa tao. Ano sabi ni Kuya? Yung Siya sa barangay para magpa-blatter. ang gusto ko lang sana, bantayan nila yung tao ng ganyan para hindi na manakit sa kapwa tao. Sabi ng pamunuan ng Baclaran Metrolink, See? Yan ang sinasabi ko eh. Yung sa mga umaaway sa akin, yung mga umaaway sa akin nung unang content ko, naalala ko yun eh. Yung parang, sinasabi niya pa sa instead daw na maging part ako ng problem, inuudyukan ko pa daw na, parang hindi pa daw ako tumutulong mag-spread ng awareness. Ito, hindi, kung makikita mo dito, dito sa nangyayari dito, aware na yung conductor dito eh. Aware niya na kaya pigil na pigil siya, pero nasaktan pa rin siya dahil nangangagat nga. Aware pa rin yung conductor. Actually, lahat ng pasahero siguro diyan aware na dahil nga may nangyari ng ganyan, 'di ba, dati. Aware na sila, pero walang napupuntahan yung awareness eh. Hindi sa lahat ng oras ay magtitiis ang mga tao dahil sa kamag-anak mo lang. Hindi nyo yaya ang buong mundo. Yang mga yan, uunawa yung mga yan, hanggat kaya nilang mag-unawa, ay bay, pag dumating ng time na hindi lang kagat ang gagawin yan, let's say mananaksak na yan, baka mapatay na yan. Hindi mo masisisi yung tao kung ipagtatanggol niya yung sarili niya. Ang lagay, makakapatay na, iintindihan pa rin dahil alam natin na may mental disability. Hindi forever na ganun. Kaya ang sinasabi ko nun before, responsibility ng ng kamag-anak. Lalo na yung parang wala lang sa kanila eh. Hinahayaan lang nilang ganyan ang ginagawa eh. Para naman tanga yung nangyari na sa kapatid mo yung dati, nabugbog na. 'Di ba ang na-interview diyan dati yung kapatid niya, sinimpatsahan ka na ng mga tao. Sana gumawa ka na ng paraan. Ngayon, napunta ka ngayon sa mga sa mga aware na diyan sa kalagayan mo. 'Di ba? Aware na sila lahat sa kalagayan, pero kita mo naman yung perwisyong na idudulot niyan. Yes, hindi ko sisisihin itong PWD kasi PWD siya eh. Wala siyang control sa iniisip niya eh. Pero ang may responsibilidad diyan yung mga kamag-anak niya, hindi niyo dapat pinapalabas 'yan dahil paano naman yung mabibiktima niyan, 'di ba? Paano naman yung mga maaabala katulad ni Kuya? Yung nagpa-shot siya ng anti-rabies, sinong gumastos nun? Sino ang gumastos nung na yun? Sariling bulsan ni Kuya? Or magaling kung sagot ng kumpanya? Paano kung may ibang nakagat dyan na hindi sasagutin ng Magkano ang anti-rabies? Alam nyo ba? Kayo makapagsalita kayo na awareness ang kailangan, awareness. Awareness sila nakagat pa rin. Kasi hindi na
Yung pagiging awareness kasi may limitasyon yun eh. Pag aware ka na ang tao ay PWD, aware ka lang, alam mo, kaya siya nagkakaganyan, ay may ano siya sa pag-iisip. Pero hindi nun napiprevent yung damage na gagawin nung may kapansanan sa pag-iisip. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko. Hindi nyo yaya ang buong mundo. Ang magagawa lang ng mga kababayan natin na nakakaintindi sa kalagayan ng kamag-anak mo or ng kapatid mo or ng anak mo na may ganyan, intindihin lang, unawain. Pero yung bebebihin pa yan at habang buhay na kukontrolin ng ganyan, abay hindi na responsibilidad ng ibang tao yan. Nasa sa inyo na yan. Pasalamat kayo, pangalawa niya na yan, na-chamba siya sa konduktor na ganyan. Na yung tolerance si Vince Dizon din hindi rin naiintindihan yung ganyan eh. Yung dapat hindi nyo ginaganyan dapat. Pero hindi mo masisisi yung tao pag nasaktan. 'Di ba? Sometimes alam mo na may topak, no? Alam mo na, sorry ha doon sa term ha, alam mo na special, 'di ba? Sorry doon sa term ha. Alam mo na special yung bata. Siyempre, bilang human din, pag nasaktan ka, defense mechanism mo na lumaban pabalik eh. 'Di ba? Kahit pa naiintindihan mo, hindi agad magsisink in sa utak mo na, ay wait, kalmado lang ako kasi siya ay special. Kahit nasaktan niya na ako. Hindi eh. Lalo na yun, ang kinuwento pa dito, may bata daw na nasasaktan, di ba? Paano pag nasaktan yung bata na yun? Anong magiging feeling nung Abay, kahit sinong aware dun sa kalagayan ng special na yun, pag sinaktan yung anak nila, baka mapatay nila yan. Di ba? Ni De Guzman sa mga tauhan ng Coast Guard ang insidente. Hayaan na lang daw na, ano na lang ng sa DC nila na doon nakasakay sa Metrolin na bus namin. Yun ang dapat yun. Kinuha nila. Pagsapit sa bus stop, rumesponde ang ilang tauhan ng SAIC at PCG kaya huminto sa pagkagat. Ano yan, gagawin na lang lahat ng gwardiya dyan para bantayan na lang yung kamag-anak nyo? Na pagpupunta dyan, magiging aware na lang? Abay, mahiya naman kayo. Hindi lang kayo ang nahihirapan. 'Di ba? May binubuhay ding ibang tao to. Hindi ito nagtrabaho diyan para maging yaya ng ng kamag-anak nyo. Yes, naiintindihan ko yung hirap, Naiintindihan ko yung hirap. Katulad nga nung sinabi ko nung unang reaction video ko. Alam mo yung mga yung mga nakatira sa probinsya, kinakadena nila ito eh. Alam mo kung bakit kinakadena nila? Kasi nahihiya sila na baka may gawin yung anak nilang special sa ibang tao. Bagamat mali yung pagkakadena, masakit para sa nanay yun. Pero nakita nyo, di ba? Kinakadena natin ha. May mga senaryo na ganyan na kinakadena eh. May kapansanan sa pag-iisip. At least yun, naiintindihan nila na pwede makaabala yung kamag-anak nila eh. Ano mo, Hama? Masa-search ko ba yan? Ayan o. Diba? Kapuso Jessica, so ina sa Antique, bakit ikinulong ng kanyang pamilya sa kulungan ng manok? Mga anak niya pala yung kumulong sa kanya. Kasi nga, may sakit sa pag-iisip. Alam nila na maaaring makapinsala yung ina nila. Kaya nila kinukulong. Gumagawa sila ng paraan. Bagamat mali, hindi ko naman sinasabing tama tong ginawa nila, pero may hiya sila eh. May hiya sila sa community na baka mamaya pakawalan nila itong nanay nila. Unang-una, inaalala nila na baka may masaktan na ibang tao. Pangalawa, baka mapahamak yung nanay nila. Naiintindihan nila yun. Kaya ang no choice sila, dahil wala silang pera, ikinulong nila. Hindi sila maiintindihan naman ng mga tao yan eh, na special yan. Sige, hayaan mo lang. Hindi naman ganun eh. May mga tao na naghihirap talaga dahil mahal nila itong kapamilya nila eh. Ayan oh. Oh, katulad nito, lalaking 8 taon kinakadena, may pag-asa pang makalaya. Mga special din ito. Kasi nga alam nila na yan eh, na kung saan-saan pumupunta, natatakot sila. Kaya nila kinakadena.
Nagigets nyo na mga kababayan ko? Hindi dahil yung iaasa nyo sa awareness bullshit na yan. Hindi naman fix yun eh. Kahit pa sabihin mong aware lahat ng tao dyan eh, di ba? Kung makakapanakit yan, makakagawa pa rin ng damage yan. Ang lalaki, agad siyang tumakbo palabas ng bus. Nagtungo naman sa ospital si De Guzman para magpaturok ng anti-rabies. Hindi na raw siya magsasampa ng reklamo pero nagtungo siya sa barangay para magpa-blotter. Ang gusto ko lang sana, bantayan nila yung tao ng ganyan. Para hindi na manakit sa kapwa tao. Sabi ng pamunuan ng Baclaran Metrolink, makikipag-ugnayan sila sa DOTR para makagawa ng mga hakbang upang hindi na maulit ang ganitong klase ng insidente. Kasi kung ako man kasi iisipin diskriminasyon na naman eh. Baka mamaya sumakay yan, hindi mo pasakayan pag nahalata mo na special, madidiskrimina na naman. Kaya nga dapat pasasakayin yan kasama yung kasama yung kamag-anak. Kasama yung guardian. Hindi naman masamang i-travel yan eh. Hindi naman sinasabing pagbawalan nyo yan na sumakay ng sinasabi lang para hindi makapinsala. Kasama dapat ang guardian. Hindi yung ginagawa nyo namang na tulak bahala na lang kayo sa pag-aalaga dyan. We are going to talk with DOTR and SAI and find a way para ma-prevent pa yung mga ganitong unruly passengers na makasakay at mabigyan din ng additional training program ang lahat na involved sa EDSA busway. Naman lahat maaabala dahil sa ang kakapal din ng mukha ng kamag-anak nung nung special. Nangyari na once nanganib na yung buhay ng ng kapatid mo, 'di ba? Dahil kinuryente pa nga yan eh. Wala man lang kayong takot na lumakas pa lalo ang loob nyo. Porkit ang dami yung simpatsya nakuha. Ngayon, yung mga nakikisimpatsya dyan dati, magpapaka-plastic pa rin ba kayo, men? Di ba? Hindi ko sinasabing sisihin nyo yung may kapansanan. Kasi wala naman talagang pananagutan yun eh. Actually, di ba, kahit sa batas natin, kahit may ginawang krimen niya may kapansanan sa pag-iisip, walang pananagutan yan eh. Hindi mo pwedeng sisihin yan eh. Kaya talaga ang sisisihin mo dyan, yung guardian yan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DOTR. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng pamilya ng PWD na nahulikam na nangagat ng konduktor sa Makati City na siya rin ang unang nag-viral na lalaki dahil sa pangangagat sa loob ng isang bus. Sa ngayon ay hindi raw nila alam kung saan siya nagpunta. Bukod dyan, Kasi wala kayong pakialam talaga. Proven na wala kayong pakialam. Aawayin pa ako nung isa nag-comment sa akin na nandun ka ba Eka para malaman mong walang pakialam. The fact na lumabas yan, di ba? The fact na lumabas yan ng nakapunta yan dyan, talaga wala kayong pakialam dyan. Noon ngang umuwi yan, sabi, umuwi na nga nung kinabukasan eh. Parang wala lang sa kanila eh. ng ibang detalye na ibinigay ang kanyang pamilya. Ko. Ano yan, kailan matututo? Pangalawa na yan, Baka pangatlo, hindi na maganda ang mangyari dyan. Di ba? Gawan nyo na ng paraan yan. Hindi pwedeng buong mundo magdudusa dahil dyan. Masakit man pakinggan, di ba? Pero tayong mga aware sa ganyang estado ng pag-iisip, aware tayo lahat, hanggang doon na lang tayo. Kasi ang magagawa ng awareness natin, kaya ganyan yan, kasi nga may sakit, intindihin na lang natin. Hanggang kailan tayo iintindi? Kung yung mismong kamag-anak nila, hindi umiintindi doon sa kalagayan nung nila. Nung akala nung kamag-anak niya, normal yung anak nila. Hindi nila naiintindi. Sila yung ayaw umintindi sa kalagayan. Ang gusto nila, ang iintindi buong Pilipinas. May pa ba tayo? May oras pa. Anyway. Ito isingit ko na lang ito.
yung isiniwalat regarding ito sa sabungero uli, no? Yung tinatawag na Killing Me Softly. Alam mo yung Killing Me Softly na yun? Ordinary News Channel, ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Idinitalya ni alias Totoy ang karumal-dumal na pamamaraan ng pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Babala po, sensitibo ang aming report. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity. Nandun na yung affidavit, kulang na lang, gawa ng putol yung kwento. Ngayon may yung taga-chap-chap para mabuo ang kwento ng affidavit ko. At yun yung ikakaso namin sa kanya. Isa yan sa mga panibagong nilahad ni Julie Patidongan, ang whistleblower sa missing Sabungeros case. Sa isang eksklusibong panayam ng Bilyonaryo News Channel sa kanya, sinabi niyang may hinihintay na lang daw siyang isang pahayag na anyay mula sa tauhan ng isang pulis na may palaisdaan umano sa Talisay, Batangas. Yun umano ang tagaligpit ng mga biktima. Ayos ah. Pero nang tanungin kung totoo nga ba itong proseso sa pagkitil ng buhay ng mga sabungero, paglilinaw ni Patidongan, mala Killing Me Softly ang style nito. Babala, sensitibong detalye ang susunod na pahayag ni Patidongan. Pinubutasan yung tiyan, yung mga laman-laman, may video kasi ako diyan noon. Tinatanong niya raw kasi sa mga tagaligpit kung paano ito ginagawa, kaya pinakita sa kanya ng isang pulis kung paano. Automatic na pinabayaran ko yan. Yung pera na galing kay Mr. Atongang na 500,000, yun inaabot ko sa mga pulis. Una nang sinabi ni Justice Pero di ba ililigpit? Ba't di nyo nalang barilin? Kesa yung Killing Me Softly na yon. Masyado namang, kaya nyo yon? Hindi nyo ba napapanaginipan tuwing gabi yon? Yung ginagawa nyo na yon? si Secretary Boying Remulla na formal Ano ba yan? Kasama ba sa training ng mga pulis ang maging walang puso? na silang humingi ng assistance sa Japanese government tungkol sa mapping ng Taal Lake. Mula 2021 hanggang 2022, halos sunod-sunod ang pagdukot sa mga sabungero. Ang pinaka-common na motibo, ang pangchochope o game fixing para manipulahin ang resulta ng pagsasabong. Sunod ang di umano'y cloning ng e-sabong platforms. Base sa Senate Committee Report ni Senator Bato de la Rosa noong 2022, ang unang recorded case ay April 2021, habang January 13, 2022 ang pinakamasaklap na araw dahil sa two separate cases nito. Panoorin nyo yung documentary ni Makagago. Pati yung si Gretchen Barreto nagsasalita doon habang tinitira niya si Bato de la Rosa. Alam niyo yung mga term na talpak, na yung chupe, yung mga ganyan, alam ni Gretchen Barreto. Kaya napapaisip ko mukhang talagang may alam siya eh. Si Gretchen eh. 6 ang nawala sa Manila Arena, habang 4 sa Santa Cruz, Laguna. Una nang sinabi ni alias Totoy na posibleng higit pa sa 34 ang missing sabungeros at aakyat sa mahigit 100 bodies ang nasa Taal Lake. Sa ngayon, kailangan makapagsumite ni Patidongan ng sworn affidavit para maging bahagi ng basihan sa case build-up. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa PNP at kay Atong Ang. Ito yung matindi. Talagang solid, airtight yung testimonya ni alias Totoy. Pagka may na-recover na buto doon, DNA at nagmatch sa isa sa mga kamag-anak nung nawawala. Ibig sabihin, alam niya talaga yung nangyayari. Ang pagdedebatihan na lang doon kung totoo bang si Atong Ang yung mastermind, 'di ba? So anyway, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.